kaabos, ngayon po ay alas 4:30 ng hapon dito sa Spain. Ngayon, pupunta kami sa Las Arenas. Magsimba at manood kami ng meron daw magsasayaw ng ati-atihan. Galing sa Saragossa, pero mga Pilipino din yun. Pagkatapos doon ng mass. Sa bagay, sa katunayan nga, kaninang umaga, pumunta rin kami dito sa taas ng Algorta sa Santissima Trinidad, kasi nag-attending kami ng mass sa mga nagkatikisis na para sa communion sa mga apo ko. Kaya ngayon naman pupunta kami dito sa Las Arenas para panoorin namin ang sinulog na mag-ati-atihan daw sila dito. Kaya nagsilibrar siyempre ati-atihan din sa Cebu, kasi ang original talaga yan ng mga sinulog sa Bisaya talaga yan, sa mga Cebuano. Kaya eto, amin ngayon panoorin, aber kung masiyahan kayong lahat sa aming pupunan ngayon. At makikipagkita rin kami dito sa iba naming mga kaibigan nga hindi pa namin na-meet. Ayan. Kaya mga kaabos, antabayanan nyo lang po ang aming mga vlogs. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe. Yun lang ang aming mga pakiusap. Nauubo ako sobra. Hindi na ito bago sa akin, kasi pagka talaga ako'y na dapuan ng ubo, matagal talaga to kahit may gamot pa. Kaya sacrifice talaga ako nito, itong ubo. Kaya lagi ako may candy, kasi nangangati ang aking lalamunan. Ito si Mr. Kaabos, siya ang aming driver. At meron kaming magandang balita, kasi doon sa Amerika, sa US, meron kaming service doon binigay sa aming manugang na asawa ni Aya at saka ni Alwin. Ngayon dito naman may nag-offer sa amin na naawa siguro dahil wala kaming service, kasi nagbabalak nga si Kaabos na bumili kahit second hand. Narinig ng aming anak, siya na lang daw ang pili. Itong kotse ni Chatas, nag-decide silang mag-asawa na ito na lang ang magiging amin kung may awa ang Diyos. Sa ngayon, service muna namin kasi hindi pa si Chata nakakabili. Kapag nabili na ni Chatas yung yung gusto niyang kotse, ito na ang magiging service namin. Yun ang magandang balita namin sa aming mga tagapagsubaybay. At yun, nandito kami ngayon kay Mas dito sa Romo. Kaya andito kami, paparking muna namin ang kotse at antabayanan nyo lang po mga kaabos. Yan, balot na balot. Ano ang Romo, wala tayo maparkingan. Hanap kami ng maparkingan mga kaabos, kasi pagdating talaga dito sa Las Arenas, kahit holiday, ang hirap maghanap ng mapagparkingan.
Sa ating pong pagdiriwang, sa hapong ito ating pong alalahanin ang mga sumusunod, tama natin makapangyarihan na maratatin ng paspasan, itong tubig na ilisip ngayon bilang pagpunta sa tinanggap natin binyat noon. Pagkalumanawa na tayo ng panibagong lakas para sa pamalat ng matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama namin makapangyarihan, nilubong sa
Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, umaroon siya gaya ng dati. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Hindi nila siya natagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem. Talagang may sinulog sila. Talagang ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Santo Niño. Sabi ko kanina, dahil ito ay bahagi na ng ating kulturang Pilipino. Ito ay bahagi na ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kaya po, mga kapatid, naway yung devotion natin, yung paniniwala natin sa banal na sanggol sa Santo Niño, ay may pakita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dapat po hindi lamang nagtatapos sa devotion ang paniniwala natin sa Santo Niño. Dapat isabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po sa hapon ito, magbibigay lang ako ng 3 attitudes, 3 katangian na maaari natin may sa buhay, maaari natin may apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na makikita natin sa banal na sanggol. Una po, yung kapakumbabaan. Di ba malapit sa ating, malapit sa ating mga puso, yung mga bata, yung mga sanggol. Kapag galing sa trabaho, pagod na pagod, pagdating sa bahay, kapag nakita natin ang ngiti ng isang sanggol, ang ngiti ng isang bata, ang lahat ng pagod na meron tayo sa araw na iyon. Kaya po siguro gano'n din yung dahilan kung bakit malapit sa ating puso ang banal na Santo Niño. Dahil nakikita natin ang katangian ng isang bata sa
Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal ang pagluto upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang sagot ng maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahanap niya iyon, at inabot sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at bahay. Ito ang aking katawan na
sa